So, ano ba ngayon? Gospel Reflection, third Sunday of Lent. March 3, 2024. So, yun, pinapakita sa mga readings, at lalo na sa gospel na lang, na si Lord pala, ito yung instances na si Lord ay nagalit. Okay? Yun yung dito makikita yung human side ng ating Panginoon. Nagalit siya dahil may dahilan naman siya para magalit. Yung kanyang tahanan at yung tahanan ng kanyang ama ginawang palengke. Di ba? Ginawang imbis na yun lugar ng kabanalan naging lugar ng komersyo. malaking kaibahan yung komersyo at kabanalan, napakalayo. So, nagalit si Lord, no? At saka sinasabi rin sa first reading yung 10 Commandments. O, alam na natin yun, na kahit doon sa 10 Commandments na yun, sa 10 Commandments na yun, lahat tayo nagkakasala doon. Walang exempted. Kahit sabihin natin euthanasia, diba? Euthanasia, mercy killing, or yung kahit yung euthanasia sa mga hayop. Kahit yung euthanasia sa mga hayop, pag-uusapan yung utos ng Diyos, mali. Okay? Yun yung difference between okay sa science, okay sa human logic, but mali sa Christian doctrine o sa divine logic o sa divine law. Diba? Kasi kung pag-uusapan yung mercy killing para hindi na nahihirapan, hindi. Ayon sa divine logic and divine law, ang Diyos lang makakapagsabi kung kailan magwawakas ang buhay ng isang tao o ng hayop. Kasi ang mga hayop, nilikari ng Diyos yan. So yun, marami ng nagkakasala pagdating niya yung 10 Commandments na lang, marami na nagkakasala. Kaya nga recidivist tayo, paulit-ulit na nagkakasala. And then ang pinakamaganda is yung second reading ngayong araw, na sinabi ni St. Paul na si Lord Jesus ang karurungan at kapangyarihan ng Panginoon. Kasi yung mga Hudyo naghahanap ng himala, ng kapangyarihan. Yung mga Hentil, mga Griego naghahanap ng karurungan. Well, Christ has both. He is both the wisdom and the power of God. So yun lang, incarnate. Lagay na natin yung word na incarnate. Yun yung sinasabi sa gospel ngayon. Dapat gospel reflection lang, pero dagdagan na natin. At saka hindi, it's a season of Lent, siguro ito yung dapat na mas i-intensify natin yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa kaysa sa ating sarili. Di ba? Kung kaya naman nating magsakripisyo ng konti this Lenten season, gawin na natin. Minsan lang yan sa isang taon. Yung kaya, hindi yung aabusuhin mo naman yung sarili. Kasi sinasabi nga doon pag inaabuso naman natin yung ating katawan, masama din na temple of God. Templo ng Diyos. Yeah. So yung kaya lang. Kasi ang katawan mo naman ang magsasabi kung kaya mong gawin o hindi na. So we must listen to our bodies and kung ano yung sinasabi niya. So yun lang po.